Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras at ngayong weekend. Mula kay Amor La Rosa sa Pag-asa DOST Live. Salamat, Miss Cathy. Magandang gabi, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Alas 4 ng hapon kanina namataan ng bagyong Kidan na nasa layong 720 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito po ngayon ay isa ng typhoon at ang lakas ng hangin ay aabot ng 120 kilometers per hour at pagbugsong aabot naman ng 150 kilometers per hour. Inaasahang kikilos po ang bagyong northwest, sa bilis po yan na 11 kilometers per hour. Ayon kay Mr. June Galang na weather forecaster ng Pag-asa, kung hindi po magbabago ang taglay na bilis, maaaring lumabas po ito ng ating PAR sa araw po yan ng linggo. Linawin lang po natin mga kabayan, kapag po may bagyo sa ating area of responsibility, hindi po ibig sabihin nito ay ang dahilan na po nito ay yung bagyo, yung mga pag-ulan o sama ng panahon sa inyong area. Sa katunayan nga po ay wala naman pong direktang epekto ang bagyong Kidan sa ating kalupaan. Makikita po natin yung distance ng bagyo dito po sa ating kalupaan at yan po nakikita po natin masyado pong malayo para magkaroon ng direktang epekto dito sa ating landmass. Pero umiiral po kasi ngayon ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone at nakakaapekto po yan dito sa may Palawan, pati na rin sa Western Visayas at pati na rin sa may Zamboanga Peninsula, kung saan inaasahan po ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan o pagkidlat pagkulong. Para naman sa atin sa Metro Manila at naritirang bahagi ng ating bansa, asahan po ang bahagyang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na po sa hapon o sa gabi. Nakataas pa rin po ang gale warning sa northern at sa eastern seaboards ng Northern Luzon at sa seaboards ng Central Luzon. Kaya naman para po sa mga mangisda sa mga baybayin na yan, huwag po muna maglalayag o mamamalaot dahil po yan sa malalaking alon na inaasahan. Para naman po sa darating na weekend, magandang balita dahil ayon po kay Mr. June Galang, generally good weather pong inaasahan dito po yan sa malaking bahagi ng ating bansa, pero magpapatuloy naman po sa pagpapaulan ng ITCZ dito pa rin sa may Palawan, Western Visayas at sa may Zamboanga Peninsula. So ibig sabihin lang po, halos ganitong weather conditionin ang posibleng maranasan pagsapit ng Sabado at Linggo. Samantala, nakabantay pa rin po tayo sa isang bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay tinatawag na ngayon na Tropical Storm Danas na nasa silangang bahagi ng part. Ayon kay Mr. June Galang, ayon po sa mga datos ngayon, inaasahan po na maaring makapasok yan dito sa ating par. Pero hanggang dito lang po yan sa may gilid ng ating par line. Dito po yan. So yan po ay dadaan pag ganito. At hindi naman po inaasahang magkakaroon ng epekto sa kahit na anong bahagi ng ating bansa. Pero patuloy po natin itong babantayan sa mga susunod na mga oras at araw, kaya naman tutok lamang sa Panahon TV. Para naman sa mga nagtatanong kung hanggang kailan nga ba ang tag-ulan sa Pilipinas. Ayon kay Mr. Fernando Cada na weather forecaster nga po ng Pag-asa, ito naman po ay depende pa sa inyong area at sa inyong climate type. Apat po kasi ang climate types natin. Ang type 1, dito po yan sa western section ng Luzon at ng Visayas. Kabilang na nga po dito ang Metro Manila. Ito po yung color red. Dito po may dalawang season, ang dry at ang wet. Dry kapag November to April, so ibig sabihin lang po niyan sa mga buwan na ito, nararanasan ng kaunting pag-ulan lamang. Malapit na po natin yung maranasan, lalo na sa pagpasok ng hanging amihan at magpapatuloy po yan hanggang sa tag-init. Sa type 1 po, mas madalas naman ang pag-ulan kapag po June to September, dahil naman po yan sa presensya ng hanging habagat. At type 2 naman po, bilang naman po dito, yan po ay sa eastern side naman ng ating bansa. Dito po halos walang dry season at mas maraming mga pag-ulan kapag December to February. Nagkakaroon lang po ng minimum monthly rainfall kapag po Marso hanggang Mayo. So ganito po yan, kapag po hanging habagat, mas marami pong pag-ulan dito sa western section at kapag naman po hanging amihan na, dito naman po mas maulan sa eastern section ng Pilipinas. Ang type 3 naman po ay maaring ihalin tulad rin po sa type 1 climate, kung saan halos 1 o 3 buwan lamang ang dry season. At ang last naman po natin ay ang type 4, kung saan evenly distributed po ang rainfall sa buong taon. So mga kababayan, nakikita nyo po na depende pa rin po talaga sa lugar o area ang mararanasang panahon. Mahalagang malaman po natin kung saan tayong type kabilang para mas maunawaan po natin ang mga pagbabagong nararanasan natin sa buong taon.
At yan ang latest mula dito sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Abangan niyo po ang susunod kong update mamayang alas 8 ng gabi. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako pa ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at mainahon kayang ang hamon ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat and happy weekend. Balik sa inyo, Miss Cathy. Maraming salamat at happy weekend din sa iyo, Amor La Rosa.